Hello mga sir! Welcome sa first episode ng Community with Sir Tonti. Kahit hindi naman namin talaga alam kung may kasunod pa bang episode to. Hindi namin alam kung kailan masusundan. Makakasama namin ngayong araw ang isa sa mga pinakabago naming kaibigan sa community. And maya-maya lamang makikilala nyo na siya. Yes, yung konting backstory lang about sa tao na to. Nakilala namin siya 2 years ago. Hindi yun inaasahan kasi nandun kami sa bar. Then, dinala lang siya nung mutual friend lang din namin. As in, tahimik lang siya dun sa upuan niya. Dun nakitable siya sa amin, tahimik lang siya. Hindi kami nagdalawang isip na kausapin lalo na to. Alam niyo naman tong sermon to. Madaldal. Yeah, maboka. Doon namin siya nakilala. Yun yung first na nagkakita kami. Then yung second, ganun din. December din. Doon sa lugar din na yun. And actually, 2 beses pa talaga kami nakikita. As in. Kaya yun yung sinabi niya na bago namin kaibigan. Kasi 2 beses. Pero alam mo yung connection, yung closeness, yung pagiging open niya sa amin, pagiging open namin sa kanya. Sobrang grabe pa sa yung parang lagi mo siyang kasama araw-araw kasi isang call lang, di ba? Kaya naman mga sir, without further ado, ito na, ilabas na natin siya. Walang iba kundi si Mr. Carl Dominguez. Woo! Alright! So, kumusta ka, Carl? Okay naman. Okay na rin kita kanina, no? Parang hindi kasama. So ayun, sobrang nakakakabato kasi first time namin gagawin to. And then, syempre hindi na naman ako sanay talaga ng mag-interview ng mga kakilala ko. So syempre, may mga tanong din tayo minsan sa kanila. Not necessarily ako, pero siguro kung may nakakilala sa kanila iba, syempre may mga information din naman tayo gustong malaman, di ba? So, ito na, wag natin patanggalin to, di ba? Para sa first episode ng Community Babes, hindi natin papalampasin yung mga mga maaanghang na katanungan para kay Carl. Tinabahan bigla. Kinabahan na siya. So, ito na. So, number 1, kailan o paano mo nalaman na may community para sa ating mga plus size people? Parang ano pa siya, 3 years ago, ganun, or 4. So, nag-start siya nung ng unang-unang Facebook ko. Tapos hanggang sa lumalawak na. Tapos nag-ano ko nun, nag-lilo pa ako nun after. Tapos bumalik lang din ako ng after 2 years ganun. Basta pandemic na ata yun nung nag-start. Bago lang din pala. Bago lang. Kasi yung tanda na ng Facebook ko. Kaya Ako same lang din ako kasi ano yan 2020? 2019 lang din ako nag-start. Pero ano yun, tanda mo pa naman yung mga ibang mong kaibigan doon sa Facebook na yun. So paano di ba nagpalit ka? So paano ka dumaan sa process na yun na nagkaroon ng Facebook tapos hindi ba mo ganyan? Masyado na siyang madami na akong friends doon. Hindi naman totally friends na kilala ko or parang syempre, mutual siya at ganito ganyan, confirm or kasi parang ganito. Anong pakiramdam? Siyempre, pagpasok mo ng community, na-realize mo na parang, uy, may mga tao pala na nakaka-appreciate sa amin na medyo plus size. So, siyempre, usually, kasi pag part kayo ng LGBT noon, and then may plus size pa kayo, ako, based sa experience ko talaga, hindi siya something na parang, yung parang i-welcome ka kagad kasi nga yung mga gusto ng iba yung mapayat lang. So, ano yung naramdaman mo na parang, may ganito palang community, ganyan. Pero, kasi ako talaga, tipuhin ko talaga yung yung hindi siya sa mataba, hindi rin siya sa payat. Sakto lang ang pangatawan. Malaman ba parang gano'n, gano'n lang siya. So, parang sabi ko, meron pa palang ganito. May parang na-appreciate yung ganitong size or mas preferred nila yung gano'n. Kaya sabi ko, ayun, parang medyo na-boost din yung confidence kahit paano. so iba talaga yung pakiramdam kapag yung alam mo na may taong posibleng, yung may pwedeng magmahal sa'yo or magustuhan ka. Unlike yung noon. Well, thank you sa pagsagot. Ito na yung second question ko para sa'yo. Huwag kang kakabano kayo. Okay ba sa'yo ang long distance relationship? Kaya na, ang bigat agad. Kasi syempre, lalo na ngayon, di ba? Siyempre, di ba? Sabi nila yung LDR is
hindi gano'n nag-work. Pero Mhm. sa'yo, ikaw, as your perspective. Sa perspective Sa akin. Para sa akin, mag-work naman siya. Mag-work siya. As in. Pero kasi kapag nandun na kayo sa part na LDR kayo, dapat parehas kayo na ng mindset nyo. Or parang committed na kayo. Ganon. Kasi syempre, hindi lang basta kakausapin mo yan dahil malayo kayo. Syempre, bibigyan mo siya ng sa araw-araw na assurance. Or, kahit hindi na kayo magpalitan ng social media accounts nyo or alam. Pero yung assurance sa araw-araw. Tapos yung feel mo na love ka. Siguro dun pa lang pwede naman na. Then, syempre nasa process naman kung malang process, kung pwede kayong may chance na magsama kayo din. Ganun. Para sa akin, nag-work naman siya. Mag-work. Follow-up question na about sa LDR. Diba since LDR nga, wala kang masyado sa kanya. I mean, hindi mo siya nakikita kung ano ginagawa niya. Okay lang ba sa'yo na tawag doon, makipagpalitan ng social media accounts para alam mo yung skills niya, ganun? Well, depende siya sa depende siya sa sitwasyon. Kasi para sa akin, may privacy pa rin naman. Ganun, privacy pa rin. Pero, pag ganun kasi, para sa akin parang lalabas na wala ng tiwala. Oo. Walang tiwala. Eh kung yung ibang mag-partner nga magkasama na, nagbubukasan lang sila ng phone, pero hindi alam social media. Doon, tapos what more pa kami, parang gano'n. O alam niya na, pwede sa kanya LDR. PM nyo na. Nasa amin yung details. Nasa description. Binenta. So ano lang. Part pa rin talaga to ng kanyang Google service. Huwag naman, grabe. Wag. So, syempre we're talking about distance. Ano na yung pinakamalayong narating para sa love? Within Philippines pa rin ba siya? Oo, nasa Pinas pa din naman. Pero yung distance lang siguro 12 hours yung biyahe. Oh! Grabe. Before yun na, before. Ngayon, Saya natin naman ng 12 hours, binahe mo. Long distance talaga. Binyahe mo yung 12 hours. O, diba nga? So, doon na tayo sa pangatlo nating question. Actually, parang di naman pangatlo. Dami rin naman natin follow-up questions, di ba? So, ikaw ba yung tipo ng tao na handang pabalikin ng ex mo? Oo. Kung gusto niyang bumalik? Well, it depends kasi sa sitwasyon. Kasi para naman din alam. Hindi naman ako hindi madami exes ko Kasi meron akong naging partner ko. Online naman din mo yan. So, siguro depende. Depende siya sa sitwasyon kasi merong mag-partner before na naghiwalay ng hindi good terms. Tapos may naghiwalay ng okay naman. So siguro depende siya sa sitwasyon. Ganun. At saka may breakups na yung tipong pa-break pa lang kayo as mag-partner, may bago na siyang nag-aay na siya sa ibang tao di ba? So, siguro yun yung sinasabi mong depende. Kasi kung malalaman mo agad na ang bilis kanya na pagpalit at then babalik ulit siya sa'yo. Di ba? Pero syempre, hindi naman namin ito tinanong para, alam mo yun, magbigay kami ng advice na parang feeling pwede niyong gayahin. So, decision niyo pa rin naman yan. So, comment down below kung ano rin ba yung gagawin niyo pag bumalik yung ex niya sa inyo. Yan na lang, para makita namin sa comment section. Babasahin na lang. Pabasahin namin, tapos malay niyo ma-shoutout namin kayo, like, alam mo nung dami nyo kayo nununod talaga. Ito yung second set. Hindi pa nga alam kung kailan yung second episode di ba? So dumako na tayo sa isa pang tanong. Marami to kasi. So medyo, dito naman yung medyo personal side. Hindi ko naman sinabi na i-disclose mo lahat ng mga kailangan. Pero, kamusta ka bilang isang anak? Kamusta ako? Bilang anak, bilang si Carl, okay naman ako. Ganun. Siyempre, lahat naman tayo may pagdadaanan. Pero siguro, sa ngayon, masasabi ko na mas okay ako. Yung version ko ngayon, compared sa last year, or past 2 years, gano'n. Mas okay ako ngayon. Kasi, meron na akong one call away na friend na pagka, kuya, tatawag ako, gano'n. Sabi niya, sige, wait lang. Ganun lang. Pero hindi naman. Nasasagot naman siya kagad. Kumbaga, okay ako in a way na meron akong mapagkukwentuhan. Kasi, para lang din alam, sa mga friends ko rin naman. Sure, mapapanood nila to. Wala akong best friend. Wala. Kaya hanggat maaari, yung pag
pag hindi ako nakaramdam na hindi ako okay, lalabas na lang ako. Dati kasi, ako, kapag may problema, gusto ko dito lang sa kwarto, gusto ko madilim lang, ganon. Pero ngayon, mas okay naman ako, may problem man, through love or what, at least, the process pa rin naman, okay naman na, kahit pa paano. At saka, di ba bunso ka? Yun nga, syempre may mga bagay din naman kami na hindi na namin masasabi dito sa vlog na to, pero ma-share ko lang. Sobrang natutuwa ako sa mga kapatid rin nito ni Carl. Kasi alam mo yung napaka... Supportive. Yes, yung... Alam mo yung magkaroon ka ng mas matanda, kasi ako panganay ako eh. Somehow naglulong din ako dun sa eksena na parang may mas matanda sa akin, tapos biglang ako yung, uy, ikaw naman yung tutulungan ko, gano'n. Pero kasi, ang sarap din ng feeling na bunso ka, tapos parang sila yung gumagawa ng mga bagay-bagay para sa'yo. Na-share nga rin niya sa akin yung talaga last time. Parang nakakatuwa lang na yung mga ate mo, parang sila yung talaga nagkukumahog para tulungan ka sa ganitong mga bagay. Ganun, alam mo yun, parang sobrang sarap lang sa feeling. So, hindi na ako nagtataka kung bakit, kung okay na okay yung relationship mo as a family or bilang isang anak or isang kapatid. So yun, thank you siyempre sa pag-share ng mga details na isa. Kasi I know it's too personal, pero thank you kasi, di ba, siyempre, 2 years pa lang tayo magkakalala, pero shinare mo na. So, eto na yung natin, siguro last question para sa'yo, okay? Alam naman namin dalawa pala na single ka pa. And ayaw mo muna talaga magmahal. Period. Hindi naman sa ayaw. Kumbaga hindi Open pa pa rin, rin naman. huwag lang i-close. Pero syempre, in a way na dapat, as in, okay na okay ako. Ayoko kasing dumating sa point na baka mamaya, hindi ako okay, tapos mag-entertain ako ng iba. Oo, tama. Tapos kapag naging okay ako doon, iiwan ko na, or parang i-ghost, gano'n. Kaya ayaw. Ganyan kayo eh. Ay, It's okay. Hindi, biro lang. Okay, so ito na. Ang ating last question para sa'yo is, ano yung gusto mong sabihin sa mga taong single na gaya mo? Para sa akin, siguro dapat alam nyo kung ano yung gusto nyo talaga. Dapat alam nyo. Tapos huwag kayong magdidesisyon kaagad ng mabilis. Hindi dahil nadadala ka lang sa sitwasyon or gusto mo agad ng emosyon mo. Oo. Kasi yung love nandiyan naman yan. Pero yung true love kasi yung totoong kailangan. Diba? So alin mo yung love, hindi naman, ano mo yun, hindi mo siya makuha ng buo. May love, oo, pero iba pa rin yung true love na nanggagaling dun sa tao. Mas pinagandaan nyo na maayos, parang alam nyo talaga kung saan kayo papunta, ano yung goal nyo parehas. Tsaka kasi di ba may tendency na makasakit ka ng tao kapag kayong nagmamadali ka, Oo, hindi mo pinag-isipan na Oo, maayos. sir. Hindi ko lang masinsabi. Dahil mabilis pumasok yung mag-ghost eh. Oo. Yan mabilis. Yan na nga. Alam ko yan, suki ako dyan. Ay, ba't ba hindi naman sa Pero hindi po ako yung nag-ghost, ako yung nag-ghost ha. Oo, Mga charot. okay kayo ha, pag meron kayong mga ganyang nararamdaman, kung hindi nyo feel yung tao na makita, kung hindi mo nakikita yung tao as a partner, advice ko lang, wala namang masama kung magsabi ka na yun. Yes, prank pa. So yun pala yung message niya, and yun na nga, ako message ko is, guys, kahit single kayo ngayon, laging itatandaan, maraming klase ng pagmamahal. Okay? Hindi lang siya nakukuha dahil may partner ka, pwede mo siyang makuha sa kanya niya. Pagmamahal ng mga kapatid niya sa kanya is sobrang unconditional talaga, di ba? So maraming klase ng pagmamahal tayong pwedeng makuha sa mga iba't ibang sitwasyon. Pwedeng sa hindi mo kakilala, yung concern lang sa'yo, tapos nakita ka niya, tapos nakita yung situation mo, tapos tinulungan ka niya, o kaya nag-show siya ng kahit konting pagmamahal as a person. Yun. And meron lang kami ipapakita sa yung mga picture. And then, gusto lang namin malaman yung insight mo about it. Ano lang. So, para sa first picture. Baka ang picture yan. So yung PW design, kapag ka nakakita ko ng PW design, syempre kung napapasok sa atin yung taong may person with disability, naiisip ako kung paano nila hinaharap yung araw-araw nilang paglabas ng bahay kasi syempre hindi naman lahat nabubuhos yung confidence agad. Sa mga nakakilala po, yun. May PWD po ako, pero
at least, salamat sa kanila. Kasi ano eh, silang dalawa yung nakapag-boost lalo ng confidence ko. Ay, grabe. So, ano, pahiya ko. Tol, pwede na itong i-Gcash eh. Ganun naman talaga. Siguro, mag-start din yung mag-boost ng confidence mo. Dapat tulungan mo muna yung sarili mo bago ka humingi ng tulong sa ibang tao. Makuha mo yung energy din na bakit ko kailangan or parang hindi ako lumabas dito yung Oo. pakita, gano'n. The next picture, nakabahan ka na ba? Okay. Eto, ano ba sa'yo ibig sabihin nito? Anong naiisip mo pag nakakita ka ng ganito? Ano naiisip mo? Para sa akin, ang hot lang. At least ito naman ako. Para sa akin kasi ganun talaga eh. Ganun pa rin kayo sa akin. Oo. Ulitin namin yung picture ha. Crush namin dito. Alam mo ba kung anong inaasahan ko sagot niya dito? Ang inaasahan ko sagot niya dito, alam mo, ang hirap maging mataba. Minsan maglalakad ka. Ganun biro lang. Ganun. Okay. Pero sinagot niya dito ang hot lang. So alam nyo na, sa mga may mga ganitong klaseng katawan, again, nagpa-PM na. PM nyo kami para at least malaman na ni Carly. Okay. So, yun ang fast talk. Ito, may fast talk kasi kami. Hindi mo to alam. Kala mo ito lang yung mga ha. Si Dex ang gagawa yan. Go. So, ito yung fast talk. Game. Tingin nga muna ako saglit. No. Fast talk ko ha. Hindi naman siya. Wala akong papel na igaganon. Bunda. Boyo bunda. Game. 1, 2, 3. Black or white? Black. Mabango o mabaho? Ano mabango? Malaki o maliit? Malaki. Flowers or chocolate? Chocolate. Chocolates or sex? No. Chocolates, syempre. Wait. Adobo or bistec? Bistek. Past, present, or future? Future. Babalik ka pa sa ex? Thank you po sa inyo. Thank you po sa sa pagsama niya. Ayaw sagutin. Ayaw sagutin. Uy, Hindi pasok ko alam eh kung sino doon. So hindi mo alam. Dami. What makes you angry? Maingay. Uy, ang ingin namin. Or Grabe kasi. Pero Akala ko sabihin, what makes you angry? Late invites. wala. Basta late advance. Kung bulaklak ka, ano ka? Mamela. Ay, gumamay. Okay, pang ano. Rate from 1 to 10, 10 the highest, gaano ka kasaya ngayon? Siyempre 10. Manila or province? Province. Saan sa province? Bataan siyempre. Dream country mo? Japan. Ay, pares tayo. Valentine's next year, saan ka magsa-celebrate? Well, it depends kung meron ng kasama. Oh, PM na, PM. PM na. Di ba pala siguro next year pa? Yun lang, and sana masundan pa tong episode na to. Thank you so much, Carl, dahil pinayagan mo kami na, yun nga, ma-interview ka namin. Then dito, thank you din dahil mayroon tayong ganito, nag-staycation tayo. And thank you sa time mo. And syempre, ikaw nag-asikaso ng mga pagbo-bookings dito. So thank you so much. So syempre, para tapusin natin ang araw na to, or ang vlog na to, or ang episode na to, papakita na namin sa inyo yung onting montage sa birthday niya, yung mga naging ganap namin kagabi, nung kahapon. So Kick.